mga ka-legit Dover Cats, another updates po kung saan ito pong si Attorney Maggie Abraham Guarduque ay nagbigay na po ng kanyang statement patungkol sa late na sa tagumpay nga na nakuha ng TVJ ang trademark ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cats natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. At ngayong araw nga na ito ay pag-uusapan po natin kasi medyo matagal pong nanahimik ito pong si Attorney Maggie Abraham Guarduque with regards po dun sa labanan ng trademark. Matapos pong inabas ng Abante yung kanila pong news online na kung saan tagilid daw di umano ang Tape Incorporated sa usaping trademark dahil daw nagkaroon po ng nagkaroon ng konting problema, no? Dahil kahit po nakakuha na po ng 10 years contract ito pong Tape Incorporated, pero hindi pa rin pala yun ang possibility para magamit nila ang trademark for the longest time. Kung saan paulit-ulit na nga pong ginagamit ng EAT, no, ng ilan sa mga hosts ang word na Itbulaga, no, paulit-ulit na po yan. Kaya naman narito naman ang ilan sa mga pangyayari, no, patungkol po dito sa trademark na ito. Ano na nga bang estado nito, no? Update natin tungkol sa trademark ng Itbulaga. Sumagot na yung pong kampo ng tape through Attorney Maggie. Doon po sa naging balita nung nakaraang araw sa Abante na hindi daw po umabot yung kanilang objection doon sa trademark application ni Joey De Leon. Okay, so basahin po natin. Ito po ay mula sa Board Productive na page. Dito po kadalasan sumasagot yung pong mga latest na issues about sa tape. Ang nagbibigay na statement dito yung tape kadalasan. Okay? So madalas po totoo na kadalasan naman po ay nahitimo, nagaling sa tape talaga yung po nilalabas po nila. So, lumabas sa pahayagang Abante noong October 3 na naghabol umano ang kampo ng tape sa pagpa-file ng opposition laban sa Itbulaga trademark application ni Joey De Leon. Napasahad sa article ng naturang pahayagan na posible umanong mabasura ang opposition dahil tapos na raw ang paghahain ng opposition. So, na-late daw. Yun po yung sinasabi din sa article. Kinumpirma ni Attorney Maggie na October 2 nga na ipasa ng tape yung kanilang opposition dun sa trademark, pero nilinaw niya na October 1 daw ang huling araw para sa paghahain ng oposisyon. Pero dahil pumatak sa araw ng linggo ang due date ay October 2. So this is the publication date of Joey De Leon's trademark application of Itbulaga as per the IPO website and official gazette, September 1. So due date for the filing is October 1. Since October 1 falls on a Sunday, then the due date is on October 2. Thus, yung tape filed the opposition on Joey's application on time. So, on time daw yung kanilang nasubmit. Teka lang. Meron ba dito Yun, hiniling naman ng kampo ni De Leon sa IPO na ibasura ang sinampang oposisyon ng tape dahil tapos na raw ang palugit sa paghahain ng oposisyon. Magkagayon man, nauna nang ipinahayat daw ni Bureau of Trademarks IPO Director Jesus Antonio Ros na kinikilala na kanilang tanggapan na ang tape ang prior registrant ng Itbulaga trademark. Hindi, totoo naman yun kasi kaya nga na-approve yung una nila from 10 years ago pa, di ba? Pero syempre, that is still kumbaga, ano pa rin yan? Kaya nga, merong cancellation na sinusulong yung kampo nila Attorney Buko para po makansela yung pong trademark ng tape. Ayun. So, sabi ni Attorney Maggie, tape promptly asserts its prior ownership, thereof being the prior registrant. Yun. So, binabanggit din dito yung na-renew daw, pero naklaro na naman yan ng IPO na yung renewal ay parang, renewal ng lisensya. Diba? Pero hindi siya nakaka-apekto doon sa mga cancellation case. Okay, so ano ba yung pinakita dito? Wala namang date na
O pero ito yung sinasabi nila, Attorney Maggie, na September 1 daw. Pero according doon sa article ng Abante, okay, so buksan natin yung sa article nung Abante, yung mga, hanapin ko yung screenshot ko, na hindi naman daw, hindi naman October 1 yung pong deadline. Ang totoong deadline ay September 29. Okay? Yun po yung totoong deadline kasi yung po lumabas yung kay Joey De Leon ay August 29, hindi September 1. Ang punto dito kasi last minute magsasubmit ito sila Attorney Maggie, 'di ba? So kaya tuloy nagkakaroon ng problema. Kung mas maaga sana, 'di ba? Kung sinubmit na ng a week before sana, sana wala tayong pinagtatalunan na ganito. Ito yung sinabi dito sa article ng Abante. Basahin ko lang din sa inyo graphic data. Pero malinaw na isinasaad sa erratum na this republication does not extend the opposition period. So, ibig sabihin, erratum yung pong nalabas noong September 1. At yung actual na simula ay August 29 dapat. Okay? So, ayun, so yun po, sa ilalim daw ng Rule 703, nakasaad dito, when no opposition is filed in 30 days, ay automatic po registered na on the next calendar day. So, technically, dapat po registered na yung kay Joey De Leon. So, magde-design nila po yung IPO, ano ba dapat yung simula sa kanila? August 29 o September 1? Kasi kung September 1, 30 days, so, October 1, kaso October 1 nag-fall on Sunday. So, hindi ko din alam kung tatanggapin din nila yung excuse na yon na October 2 kasi walang pasok ng Sunday. Ba't hindi nyo sinubmit ng Sabado o nung Friday? Diba? Kumbaga, kailangan sumunod dun sa rules. So, I'm not really sure kung paano tatakbuhan mga technical na mga abogado na po nagtatalo dyan. Pero yan po ang status po ngayon pagdating po. Kasi, pag hindi na tinanggap ng IPO yung pong opposition ni na Attorney Maggie, diba tinatanong ko yan kay Attorney Buko noon tataka din kami bakit hindi pa rin sila nagpapasa ng opposition nila. So pag hindi kinanggap ng korte yung kanilang opposition, ibig sabihin po magiging registered na yung pong Itbulaga ni Joey De Leon. Pero that doesn't mean na panselado na yung Itbulaga ng tape. Sabihin, dalawa silang registered. O meron pa isang kaso sa IPO, yung cancellation naman nung sa tape. So, iba pang usap. So, magulo. So, ang mangyayari, dalawa silang may-ari nung Itbulaga. 41 si Joey, tapos yung merch yung sa tape Itbulaga. So, kung paano po yun magta-translate doon sa korte sa Marikina, ibang usapan pa rin po yan. So, napakahabang usapan po talaga nito. 4 na buwan na natin pinag-uusapan ito. Pero maganda nakikita natin kung paano yung mga proseso sa korte. Kasi kailangan mong protektahan yung mga trademark mo. Yung mga original ideas mo, kailangan mong protektahan sa korte.